ginagawa tayong tanga eh. Ginagawa tayong mga manok na naman ipinapangalanda kanila yung daw pong budget na sobra sa DPWH daw, yung binawas daw nila kunwari ay inilagay sa education. Okay, wala na kayong mananakaw sa flood control. Sa mga buildings naman. Sa classrooms naman tayo. Alam nyo. May bago na naman sila naisip. Sorry po kung na naman popondohan mo na naman yung classrooms na iyan. Ano na ang nangyari sa DepEd classrooms budget ngayong taon? Sa hearing po ng Senado, sinasabi nitong si Senator Vince Dizon Kung hindi Senator, ang Senator si Bam Aquino, silang dalawa yung magkausap. DPWH Secretary. Lagi ka nalilito. Sige, ituloy mo ang sinabi ni Secretary Vince Dizon. With only 2 months left, bago matapos ang 2025, 22 classrooms lang ang natapos. Ito na naman po tayo, di ba? Press release na, para sa 2026, para sa 40,000 school buildings. Di ba? Nabasa mo ba yun? Baka mamaya wala nang estudyante yung lugar, tinayuan nyo pa rin ang classroom. Yun ang matindi doon. Hindi ba? Hindi ako magugulat. Pagka nagkaroon ng audit, may mga ganon. Meron nga mga bridge na di naman kailangan ng tulay pero naitayo, hindi ba? Hindi ba? Kung ngayon, meron tayong ghost projects. Pag nagsimula na yan, ghost students naman. Kasi nga, kahit wala estudyante yung lugar, kahit walang tao, tatayuan nila ng classroom. Ito naman tayo. So may budget, merong bukas. May BICAM. Yes, BICAM tomorrow sa PICC. Pupunta ka ba? Invited ka ba? Ano kaya ang kanilang pagkain doon? Magala-live stream daw. Live streaming. Anong oras daw ba yan? Ito lang. Sige. Ito na naman mga kapatid. Sige, hanapin mo. Ang dami mong papel dyan. Pasensya na po kayo. Apakadaming papel nitong partner ko sa kanyang harapan. Tinalo niya yung National Bookstore sa dami ng papel niya. Tsaka ng National Library of the Philippines. Sige, ano hinahanap mo? Baka mahanap ni Big Boy yan. Anong kailangan mo? Sige. Ito po. So, na naman, ipinapangalanda kanila yung daw pong budget na sobra sa DPWH daw, yung binawas daw nila kunwari ay inilagay sa education. Education budget, mga kapatid, dinagdagan daw po na naman nila at may sinasabi na naman daw po sila na para sa 2026, para sa 40,000 school buildings. Di ba? Nabasa mo ba yun? Eto na. Yes, okay. So, DepEd budget na naman. Na naman po, tinaasan yung budget ng DepEd. Kung pupuntahan lang natin dito, tawagin mo si Patricia para matulungan ako at ito, DepEd budget. Sige. Taon-taon, although itong 2025 budget nga, may question dyan, nalampasan po ng public works yung DepEd. Taon-taon, talagang pinakamalaking budget DepEd. It's under the Constitution. At taon-taon din, sinasabi na nagtatayo ng classrooms. Ang backlog nga natin, mga nasa 240,000 something doon sa ating gilawang think about it, di ba? Yes. Okay. So ngayon, ang sinasabi po sa 2026 budget, ang proposed daw po ay ginawa na nilang 984.8 billion pesos. From 700 last year. Tinaasan nila. Kasi nga daw po, para po sa mga classrooms na itatayo na naman. Para sa mga kabataan, para sa edukasyon. Classroom, okay. Pero yung 2025, 734.187 billion ang inilaan sa DepEd. Alright. And then, daming classrooms sabi po nila, ito ho para punuan po yung 40,000 na budget po sa DepEd. Okay, so tanong ko lang po, kung na naman po pondohan mo na naman yung classrooms na iyan, ano na ang nangyari sa DepEd classrooms budget ngayong taon? Sa hearing po ng Senado, sinasabi nitong si Senator Vince Dizon Kung hindi Senator, ang Senator si Bam Aquino, silang dalawa yung magkausap. DPWH Secretary. Lagi ka nalilito. Sige, ituloy mo ang sinabi ni Secretary Vince Dizon. Okay. Ang sabi po, mga kapatid, ni Ginoong Dizon sa hearing, with only 2 months left, bago matapos ang 2025, 22 classrooms lang ang natapos.
with 734 billion pesos na budget, mga kapatid ha. Kundi ba naman talaga tayo binabaliw nitong gobyernong to? Nanggigigil ako eh. 734 billion yung budgets ng 2025 Pero for DepEd. Pero hindi naman yung for classrooms, for DepEd. Opo, for DepEd. So magkano yung napunta sa classrooms? Yun ang gusto ko malaman eh. Sige. Kasi ba 22 lang ang naitayo? Okay. Sa dami nyo dyan? Okay. Sabi po dito ha, for 2025 po, ang totoo lang ha, dalawa lang ang completed. Okay? Meron pa daw pong may mga numero dito. So, ibig sabihin, yung kasalukuyang budget mo, hindi pa ubos. Kasi nga, may mga ginagawa pa, hindi pa tapos. Ba't mo naman pupondohan na naman ng panibagong pagkalalaking halaga ang sinasabi mong classrooms? Magtataka ka dito eh. Taon-taon, ang laki ng ibinibigay na budget, pero palaki yung backlog. So wala pa natatanong dito, yung kasalukuyang pera sa classrooms, saan nyo dinala? Saan napunta? Kasi po sa ngayon, meron po silang proposal dito ng public-private partnership eh. Dito po sa PPP, website po mismo ng gobyerno. Ang sinasabi dito, kailangan nila ng 72.31 billion para po daw sa mga classrooms sa CAR, Caraga, NCR Regions 1, 2, 3, 4A, 4B, and 5. At ito ho mga kapatid ay idadaan na sa public-private partnership. Anak ka ng ano yan? Oo, kasi nga, di ba ang issue kasi dyan, nalaman nila na 3 million per classroom yung budget, tas pagpunta, hindi naman mukhang 3 million. Yung ginagawa ng DPWH. At first, gusto nila, ililipat na sa LGU yung budget. LGU nang gagawa ng mga classrooms. So this time, public-private partnership. Hindi talaga kaya ng gobyerno gawin mag-isa, no? Laging kailangan natin ng pribadong sektor. Hanggang sa pagtatayo ng classrooms. Kasi transportation, airport, kalsada, highways, naman ng talagang pati classroom, ha? Sa susunod, ano bang ipipipipi natin? Malacanang. Nakakaloka na eh. Lahat na lang. Ayoko ng gulo. Laging kailangan pumasok ang pribadong sektor para matapos yung mga proyekto. At para maging maayos. Only in the Philippines. Eto, sorry po ha. Kung may sagot ko kayo sa mga kagalang-galang natin, ang mga magbabaycam na yan, pakisagot lang po. So meron kayong bycam. Tanong lang po namin, okay, so dinagdagan nyo yung budget na naman po ng DepEd. Gayong 22 lang na classrooms ang natapos as of October ngayong taon. So hindi pa po natatapos yung iba, hindi pa ho ninyo alam kung saan napunta yung ibang pera, popondohan nyo ulit. Hindi ho ba tama lang na magtanong tayo? Eto na naman po tayo, di ba? Press release para sa karagdagang 40,000 classrooms. Sino na naman po gagawa nito? Hindi pa klaro yung mga LGUs na yan, ha? Na pinag-uusapan nila doon sa hearing. Kaya dito ho siguro, wag na ho kayo magtampo o magalit o anuman kasi magdududa na naman tayo dito eh. Hindi ba girl? Okay, wala na kayong mananakaw sa flood control. Sa mga buildings naman. Sa classrooms naman tayo. Alam nyo. May bago na naman sila naisip. Sorry po ha. Baka mamaya wala nang estudyante yung lugar, tinayuan nyo pa rin ang classroom. Yun ang matindi doon. Hindi ba? Oo. Hindi ako magugulat. Pagka nagkaroon ng audit, may mga ganun. Meron nga mga bridge na di naman kailangan ng tulay pero naitayo, hindi ba? Taon-taon pondo ka ng pondo sa classrooms pero palaki ng parami ang kakulangan sa classrooms. Saan napupunta pera? Hindi ba? Oo, kung ngayon meron tayong ghost projects, pag nagsimula na yan, ghost students naman. Kasi nga, kahit wala estudyante yung lugar, kahit walang tao, tatayuan nila ng classroom. Oo. Naku, sabi na naman nila, naku, talaga naman ayoko na makinig kasi napapagod na. Pinag-iisip lang naman namin kayo. Pero alam niyo mga kapatid, ito yung malaking talagang problema pag hindi pinalampas pa ho natin itong ginagawa po sa atin. Ginagawa tayong tanga eh. Ginagawa tayo mga manok, lalo na po ang mga nagdarahok. So,